Somebody there calling my name? I'm right here. .7 Destiny Radio. Saya lang. What's up? Happy Monday, people. Happy Monday. It's May 19, 2025. Ayan, feeling ko nag-fade na yung election fever natin. Oo, ayun na. Tanggap na natin ang lahat. Naganap na ang naganap. At eto na, panibagong era na. Ano na, mga kailangang abangan. Panibagong era. Oo, panibagong sira. Panibagong siraan. Panibagong issues. Oras natin sa buong Pilipinas, 3:05 p.m. 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong nag-iisang rapper, DJ and the Sound. May kasama na naman tayo sa ating programa. Na pogi po ngayon. Pogi. These days, nakalipas sa araw, medyo pogi. Pogi. Sumakses. Hindi. From Papa Del, he's gonna be Daddy Del. Daddy Del. With Z. Zaddy. Zaddy Del. Ganon. Ayun nabalita kami yung nakakaano si Daddy. I think Daddy siya yung umakyat ng Mount Everest na Filipino. Si ano ba yun? Si Engineer. Oo, si Engineer. Engineer Philip Santiago. The second. Kung nagtagumpay siya doon, he's gonna be the first Filipino na makarating doon sa summit ng Age 45. 45 siya. Pero parang buhay niya na rin talaga yun, maging mountaineer, bukod sa pagiging engineer niya. Oo, di ba? May mga ganun talaga eh. Yung sasabi nila na, ay nako. Sadly, yan na nga, he died. Di ba? Kasi, yung unang post, nagbubunyi na ang mga Pilipino. He post a picture na sinasabi niya doon na malapit na siya doon sa tip, malapit na nga sila doon sa summit. Oo. Pero doon pa lang sa picture, alam mo yung frostbite? Oo. Yung nasusunog yung balat mo dahil sa sobrang lamig. Oo, may gano'n na siya. Natutusta ka sa sobrang lamig. Oo, natutusta ka sa sobrang lamig. Meron na siya doon sa ilong, tsaka sa pisngi. Yung pa naman, yun nga yung litrato niya dito. Yung frostbite pa naman, hindi na siya bumabalik eh. Hindi na nare-renew yung skin mo after mo magkaroon ng frostbite. Ay, talaga ba? Oo. Tapos, meron sa mga movie ko ito napanood din, pagka yung na-frostbite yung buong kamay mo, kailangan mo siyang putulin. Kasi kapag hindi mo siya pinutol, kakalat pa yung infection nun. Ganun siya ka-dangerous yung frostbite. At nangyayari nga yung frostbite kapag sobrang lamig. Oo, sobrang lamig. Siyempre, Mount Everest, that's the highest place in Earth, di ba? Oo, highest points on Earth. Oo, highest point on Earth. Di ba? Ay, nako, oo. Tapos inakyat. Yung iba, hindi magigets na, ay, sayang naman, and all. Oo. Yung iba, kasi yung iba sobrang concern na lang out of concern. Dapat po hindi mo na tinuloy. Dapat po ay may frostbites ka na, parang sobrang delikado na. Dapat hindi mo na lang siya tinuloy. Diba? Pero in a sense, siguro kung ikaw nga naman si engineer, you've gone so far na to stop eh. Diba? And hindi mo din naman alam. Diba sabi nga na, it's one of the dangerous things if you're trying. But kung hindi mo nga naman siya tinry, hindi mo rin malalaman. Yes. Diba? Oo. Don't try this at home pati. Kasi wala kang ever sa bahay. Diba? But yeah, it's kind of sad. But still, I think he died as somebody who's being, tinitingala ng mga Pilipino. At saka doing what he loves. Oo, diba? Diba? It's something na gagawin mo lang talaga dahil mahal mo yung ginagawa mo. Yeah, diba? And hindi namin nililittle thing yung yung life na nawala, of course, diba? Of course. Kaya lang, diba, ako man din na mountaineer ako, diba? Diba? I want to do what I want to do, diba? What I love to do. And now, what do you think? Though hindi naman natin 100% alam, pero for sure nagluluksa yung pamilya niya. Yes. No. Pero at some point in their hearts, sobrang proud sila doon sa kamag-anak nila, yung tatay na tito, sa kamag-anak nila si engineer. Yeah. And of course, tayong mga Pilipino, ganoon din in some sense, dapat eh. Kasi Filipino pride yun eh. Diba? Kung nangyaring nagtagumpay yun, we're gonna be very, very proud. Yes, diba? yes. Itatayo niyo yung bandera ng Pilipinas. Yes. Tsaka mga proud talaga mga Pinoy. Feeling ko talaga mga Pinoy pag may pinaglalaban talaga sila. Jingji talaga eh, di ba?
GG sila sa makikita mo na lang, sa kapitbahay mo na lang. Napakalapit. Pag meron silang pinaglalaban nilang chismis, ay kahit ano sila, komprontahin ng tunay na storya. Hindi, paglalaban nila yung chismis. Kahit nga AI, pinaglalaban natin eh. Diba? Yung AI generated, tamo, si ano daw, si PRDD, meron daw statue na itinayo sa sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa. Though AI generated yun, pero I'm very proud of sayang wala si Bugs feeling ko marami alam dito eh. I'm very proud of thank you very much sa bansang ito for putting up this statue of Tatay D. By the way, ang station po ito ay walang pinapanigan, walang pinoprotektahan. Ano lang, totoo lang. Totoo lang na meron talaga. By the way, tara na, pasok na tayo sa ating little segment na Senti Hours. Pero bago yan, batingin muna natin si Miss Lolita Naranjo. Yan, good afternoon po sa dalawang gwapo ng mga DJ. Yan sinasabi natin eh. Ito po si DJ Giro at si Daddy Del. Daddy Del. Pero siya po yung master. Mas master, si Sensei. Kung may, sige, lolo ako. Daddy ka na di lolo ako. Master na lang. Master ka. Tapos ka pa, mahilig ka pang Oy! Wag mo nang ituloy. Mang bitag, di ba? Si ano yan? Si Pola diba? Di ba? Si Pola. Dalawa sila ni Pola, pareho silang mahilig mambitag, mampain. Ano sa English yung pain? Mangbait. Mangbait. Master pa kayo. Diba Kuya Boyet? Magaling silang mangpain pareho. Wag mo nang subukan. Pareha silang master. Masisira ang buhay mo. Kasi master sila sa pang-debate kasi. Tama. Totoo. Sige. So, anong tawag sa'yo? Master of baits. Yun lang. Yung pa ang tawag doon, Kuya Boyet? Ano ba dapat, Kuya Boyet? Paano ba, Kuya Boyet? Sige nga daw. Sige. Ito kasi master si Giro ng gano'n. Master of baits nga. Diba, baiter ka na, master ka pa. Sige. I-push mo yan. Bala na kayo kung paano nyo bubuin. Ay, sa mga gusto makigulo sa amin, pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook Live. Ayan, sa pangalang DZDG Destiny Radio. Nagpalit-palit na yung show. Ito na yung bugsbugan. At pwede rin kayo mag-text sa aming text line sa numerong 0929-2168-100. Tara, grab a coffee once again. Sit down tight. At ito na, ang ating Senti Hours. Senti Hours. Isang akda ni Tintalata ang babasahin natin ngayong araw. At ito, ang sabi niya. Kung tapos ka na, o kung tapos na sa atin ang lahat, ngunit nagkataong nagkasalubong ang ating landas, pwede kang magkunwaring hindi mo ako nakita. Hindi mo na kailangang banggitin ang pangungumusta. Kung gusto mo, maaari kang lumiko sa kanan at ako naman sa kaliwa, upang ang ating direksyon ay hindi na magtugma. Huwag nating ipagkaila na sa puntong ito, pareho pa tayong dumadaan sa proseso. Kung nais mo, yumuko ka at ganon din ako. Daanan mo na lang ako na parang hangin. Dahil alam ko, may mga damdaming hindi na pwedeng sabihin. At sa sandaling ito ay hindi na para sa atin. Ngunit sa iyong pagtalikod, nais kong humingi ng paumanhin. Sapagkat hindi ako mangangakong hindi sa'yo lilingon. Ihahatid pa rin kita ng tingin. May ganun ka na sa ano? Wala akong mic! Ay, sorry. Sa bayan. Sa bayan. Anong ulit? Paulit? Ano yun? May tanong ka? Meron kang ganung experience na I know this person. So, kailangan mo yumuko. I've loved this person before. Ako kailangan ko yumuko. I know this person. Utang ako dito. Bukod sa
utang. Parang gusto ko sabihin yun sa sa inutangan ko. Pag nakita mo magkakasalubong tayo, ikaw na yung lumiko. Alam nga namang likoon ka, hahabulin ka pa nun. Ikaw na umiwas. Hahabulin ka nun. Well, by the way, yeah. Ibang klase yun eh. Lalo na kung hindi niyo napalaya yung isa't isa. Walang closure. Ganun. Walang closure. Bigla na lang kayong hindi nag-usap. Ako parang ganun yung gagawin ko. Ganun yung sasabihin ko. Kung sakali manyari, magkasalubong tayo, ikaw na umiwas. Kasi alam ko sarili kong hindi kita kayang iwasan. Diba? May care pa rin ako sa'yo. Parang ganun. Kaya sinabi niya kanina, ihahatid pa rin kita ng tingin. Diba? Lilingon at lilingunin kita. Diba? Pagkalagpas. Oo, pagkalampas mo. Diba? Ikaw na lang yung umiwas. Kasi alam ko sarili ko, pag nakita kita, I still care. Pag tinignan pa rin kita, i-assess ko pa rin, ay parang namayat ka. Diba? Parang nangitim ka, nag-beach ka. So, the care is still there. So, if ikaw yung pupunta sa ganung klase ng sitwasyon, hindi ikaw yung iiwas. Maaring hindi mo siya lilingunin, you're gonna pretend na hindi mo siya nakikita. Pero as soon as malagpasan ka niya, at alam mo na hindi na siya nakatingin sa'yo, hindi ka niya makikita, dun mo siya obserbahan ulit. Yeah. Lilingon pa rin ako. Uy, meron akong naalala. Paki-unpublish itong live. Actually, sobrang bagay nito. Yung a friend of mine, si Jamie Ann, he recently released a song. Parang last week. Ang title nun, Lilingon Pa Ba? Lilingon Pa Ba? Lilingon Pa Ba or Lilingon? Yeah, it's now out on Spotify. Go check it out. Lilingon by Jamie Ann ng Lucena City. So, parang ganun din yung gist nung Oo. Nung song, diba? Nung song. Lilingon pa ba kung may stiff neck ka? Ang hirap nun. Hindi niya alam. Yung gist ng song is, hindi niya alam kung am I still gonna care for this person or no? Parang ganun. Should I focus on myself na ba? Or magmo-move on na ba? Yan. Diba? Next chapter na ba? But you know what? Here's what I think. Kaya siya nagiging ganun. Kaya siya nagiging ganun kahirap every time na may masasalubong kang tao from your past. Is that because hindi mo pa nga siya napapalaya? Parang hirap naman palayain ng Hindi mo pa napapatawad yung sarili mo. At hindi mo pa napapatawad yung tao. Kaya, nakakulong ka pa dun sa idea na ano kaya ang pwedeng mangyari? Bakit kaya ito nangyari? Diba? So, ano kayang mangyayari pag nakasalubong ko ulit siya? Ano kayang kailangan kong gawin? But imagine if nangyari mang walang closure, ganun lagi yun yung nagpapahirap eh. Isa sa mga nagpapahirap eh. Walang closure, hindi na pag-usapan, ano ba talaga yung naka-move on. Yun yung nagpapahirap. Now, it might be easier said than done. Pero kapag kasi inisip mo na naging faulty ka in some way, kaya siya nangyari, you know to yourself, say 70% positive ka na nagkamali yung ibang tao. Pero yung 30%, you should own it. Yeah. Diba? Accountability. You should be accountable for that 30%. Bakit? At some way, at some point, you let that happen to you. Yes. Diba? So knowing that you are faulty din, kahit 30% pa man yan, 10%, 20%, you know you have a fault in that. Meron ka ding naging sablay. So that only means that meron kang parte na kailangan patawarin mo yung sarili mo for doing that, for having that 30% fault in what happened. Mas luluwag yung damdamin mo. Okay, napatawad na kita. And you have to accept pala muna. Accept that you have made a mistake. And then after that, you forgive yourself. You forgive yourself. Actually, ang forgiveness naman is never about the other person. It's always about yourself. Forgiveness. Kasi pag hindi ka nagpo-forgive, it's like drinking a poison and hoping the other person dies. Diba? Parang ganun eh. Lagi kang may grudge eh, diba? Di mo siya mapatawad. Parang hiling mo lang, sige, mabagsakan sana ng bote ang hililiit mo. Ganun, diba? Yung bote ng panglambanog. Oo, yung malaki. O kaya yung mga sumakabit sana yun sa tagliran ng rep. Liliit po sa paa. Oo, tumama sana sa kanto ng lamesa. Ganun. Ganun. Pero alam mo,
I believe na naman talaga we can never unlove a person. Oo. So kapag tunay, genuine, legit mo talagang minahal yung isang tao, you will always care kahit wala na kayo. Diba? May part sa'yo na concern pa rin. May part sa'yo na mababad trip pa rin pag nakita mo nasaktan siya. Kung tunay kung tunay yung naramdaman mo talaga. So I guess dun sa akda, both side parehong yung nagkikwento doon sa akda. Pareho silang hihiling na ikaw na lang yung lumayo. Ikaw ba, lilingon ka ba? Actually, kaya ko to sinasabi kasi actually, I think there's a way for that kind of awkward scenario not to happen. Again, it starts with acceptance. This happened to me. I know at some point meron akong kasalanan. So I forgive myself. And you knowing na kahit pa 70% of the mistake nanggaling dun sa tao na yun, patawarin mo rin siya. Yeah. Actually, nag-gets ko. Patawarin mo rin siya. Kung pareho nyo napatawad ang inyong sarili, napatawad nyo yung isa't isa, kahit magkasalubong kayo. Yeah, you guys are good. You guys are good. And kahit hindi mo naman makontrol. Say, for example, hindi na nga kasi kayo nag-usap Yes. So, wala ka ng control sa doon. Hindi mo na siya pwedeng advisean, uy, patawarin mo na ako. Patawarin mo yung sarili mo. Hindi mo na siya magaganon. So, the only thing that you can control is yourself. So, mangyari mang ikaw, napatawad mo yung sarili mo, napatawad mo na siya, mas maluwag yung damdamin mo. At least ikaw, pagka nakasalubong mo siya, you're good. You can look the person in the eye. Wala kang guilt. Wala kang grudge. Yes. Okay ka. Diba? Ang mga hindi lang naman okay, yung mga nagawang kasalanan. Diba? Isa pa yon. Alam mo palagi na ikaw, kayang-kaya mo silang titingin sa mata. At sila, dahil guilty sila, they know they have made a mistake na hindi nila magawang pakawalan. Sila yung mga taong iiwas sa'yo. Sila yung mga taong hindi kayang tumitig sa iyong mga mata. Yes, sila yung mga taong yun. Mga taong yun. Kayo! Kayo! Ay, sorry. So it starts with acceptance talaga. Kasi yun nga, sabi mo din hindi mo naman talaga na-unlove ang tao basta-basta. Nasasanay ka na lang na hindi na kayo magkasama. So kung totoong ganon, hindi mo sila kailangan kalimutan basta-basta. If there's a way for you to have still a connection, kahit yung casual na lang, kailangan mo siyang i-retain. You let that be retained. Diba? So, mangyayari lang siya once again kung napalaya nyo yung isa't isa doon sa poot, sa sakit na naranasan nyo before. Hindi man mangyaring magkayayaan kayo ulit, pero yung pagkakataon na magkasalubong kayo sa bayan, sa isang restaurant o sa mall. Sa bayan talaga yan. Okay kayo. Specific. Oo, specific. Para ito kasi... sa bayan, sa gitna, sa Maharlika Highway. Parang feeling ko sobrang dami na nagkasalubong dun Lalo to yung piyesta. Happy Fiesta Lucena City. Happy Fiesta. Diba? Next week na yun, diba? So, yan, lalo yan, magpipiesta na, malamang makakasalubong mo sila. Oo, diba? Dapat so, that's okay the way. kayo. Dapat okay kayo. Ako may isa pa akong way para maiwasan nyo yung awkwardness ng pagkakasalubong. Lumipat ka ng ibang bahay. Pakalayo-layo ka na. Pakalayo-layo ka. Di ba? Pag lumipat, tingnan ko lang kung magkasalubong kayo. Wala kang problema. Di ba? Wala kayo dalang problema. O, di ba? Sabi sa inyo talaga, nakakatulong yung show. Well, that's an option. Ito yun sa mga though it's gonna be temporary kasi you're just gonna run away hanggang sa mapagod ka. Pero kung mayaman-yaman ka ng konti, layo-layuan mo. Pag mag-LU. Diba? Yung Japan. Mag-Japan ka. Kaya lumipat ka sa Korea. Bahala ka na kung sa bansa mo trip, diba? Thailand. Ikaw na bahala. Mayaman Sa bagay. Pag doon ka, tingnan ko lang kung magkasalubong talaga kayo dyan. Kahit mag-uli ka magdamag 24 hours, nako, ilang % lang yung chance na pupunta din siya ng Japan. Tama. So, meron kayong dalawang option. It's either you forgive yourself and you forgive the other person, or ibang bansa kayo. Mag-Japan ka. Mag-ibang bansa ka. Ako sa option to mas madali. Mas madali pa mag-ipon ng pera kumpara sa patawarin mo yung sarili mo. Ganun. By the way, it's always up to you guys. We are just here trying to share our insights. Yes. Kayo pa rin yan. Mas realistic po yung options na binigay ko. Sige. 3:23 PM oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. Ito ang ating little segment na Senti Hours. Kasama ko si... Ang makulit at cute mong papa, si Daddy Del.
Kami po, 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Kita-kits ulit tayo bukas. Salamat! Deuces.